mga unang balita sa umagang ito. Dahil sa masamang panahon, pang-umagang klase sa Pateros mula kinder hanggang high school sa mga public school, suspendido. Mga batang hamog muling ng biktima sa EDSA Guadalupe. Mga motorista at pasahero, pinag-iingat ng mga otoridad lalo na kapag mabigat ang traffic. Exclusive, binatilyo na huli umanong nagnakaw ng chichirya sa Olongapo. Tinorture daw ng mga pulis. Salpukan ng taxi at motorsiklo sa Pasig, huli sa CCTV. Mga pamilyang apektado ng sunog sa Sampaloc, Maynila. Nagpalipas na magdamag sa mga tent. Batang nahulog sa manhole sa Colombia, nailigtas. At silipin ng ilang eksena mula sa Hollywood film na The Bourne Legacy na kinunan dito sa Pilipinas. Mga kapitbahay! Pulis! Pulis! Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na ang mga unang balita. Suspendido po ang pangumagang klase sa mga pampublikong elementary at high school sa Pateros dahil sa malakas na ulan. Ayon yan kay Pateros Mayor Joey Medina. Manatiling nakaantabay kung may iba pang lungsod at eskwelahang magsususpende ng klase. Depende raw yan sa magiging lagay ng panahon. Wala na rin pong klase ang mga estudyante sa preschool, elementary at high school sa Antipolo City ngayong araw. Ayon po yan kay Antipolo City Mayor Nilo Leble, parehong public school at private school ang walang klase. At sa punto po ito, makakausap natin sa linya si Pateros Mayor Joey Medina. Mayor, magandang umaga po. Si Ivan Mayrina po ito. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating nanonood at nakikinig. Kumusta po ang pangkalahatang sitwasyon natin sa Pateros? May mga areas po ba na baha, Mayor? Sa Pateros po ay wala hong mga pagbaha kahit po nito mga nakalipas na taon. Ang atin lamang pong naging problema ay mula ho kagabi hanggang kanina ay madaling araw ay malakas po ang buhos ng ulan at meron pa hong kasamang medyo may konting hangin at meron hong pagkulog at pagkidlat. At ngayon ho ay kulimlim pa rin ho ang panahon. Kaya ho para ho makaiwas sa disgrasya, maiiwas na mabasa at magkasakit ang ating mga estudyante ay nagpasya po ang inyong lingkod. Kasama po ang ating mga principals na isuspinde ang pang-umaga. Pang-umaga lamang pong klase sa lahat ng pampubliko na elementary, preschool, elementary at high school. Paano po, Mayor, kung magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng panahon hanggang mamayang tanghali? What time do we expect the announcement to come? Kami ho ay mag-uusap ng ating mga principals ng alas 9 ng umaga para naman po i-assess ang ating magiging panghapon na klase. At tutok lamang po mga kapuso dito sa Unang Hirit. Mayor, bukas po ang linya ng Unang Hirit sakaling magkaroon po kayo ng anunsyo. Maraming salamat, Pateros Mayor Joey Medina. Maraming salamat po sa inyo. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Magiging maulan nga ba ngayong araw at sa weekend? Alamin po natin mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangkani. Salamat, Rhea. Mga kapuso, isang maulang weekend nga po ang ating inaasahan, lalo na dito sa may hilagang salangang bahagi ng Luzon. At nariyan po kasi yung binabantayan nating namumuong sama ng panahon o yung active low pressure area na tinatayang na dito pa sa layong 320 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. At ito po ay inaasahang magpapaulan sa halos malaking bahagi nitong Luzon, samantalang umiiral pa rin po yung hanging habagat dito sa Visayas at Mindanao. At para naman dito sa ating rainfall forecast, malaki ang bahagi na may kulay dilaw at may kulay pula dito po sa Luzon, lalong-lalo na dito sa may northern Luzon. Kasama rin po ang silangang bahagi o eastern sections ng central at southern Luzon. Ibig sabihin po niyan, talagang magiging ulan at malakas ang pagulan dyan sa mga lugar na yan. Kaya paalala po, maging handa po yung ating mga kapuso sa biglang pagbaha, yung po tinatawag nating flash flood dahil bigla-bigla po ang pagtaas ng tubig. At para naman doon sa mga nakatira doon sa o dadaan sa gilid ng mga bundok, mag-ingat naman po kayo sa mga landslide. At para naman po doon sa mga kababayan nating mamamasyal ngayong weekend, tuloy-tuloy po yung maulang panahon
Saturday, Sunday hanggang Monday. At ito po ay dahil sa epekto pa rin ng LPA o active LPA na magiging bagyo po sa mga susunod na oras. At dito naman po sa Metro Manila ay maalinsangan pa rin pero may posibilidad po na makaranas ng mga mahihinang pag-ulan ngayong umaga. 70% po yung probability ng pag-ulan at tataas po yan ng 80% gabi o kaya mula tanghali hanggang gabi. At yung pong ating init factor, medyo maalinsangan pa rin po, 30 degrees Celsius pagdating ng tanghali. At doon naman po sa magiging taya ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, dito po sa Luzon, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan mula Baguio hanggang dyan sa may Puerto Princesa. Baguio po, medyo may kataasan ng ulang inaasahan natin ngayong araw na ito hanggang mamayang gabi, 84 millimeters. At dito po sa Kabisayaan, kalat-kalat na pag-ulan din ang inaasahan natin. Sanhi po yan ng hanging habagat mula Boracay hanggang dyan sa may Tacloban. At sa Mindanao naman po ay patuloy din na inaasahan natin magkakaroon ng mga pag-ulan. Cagayan de Oro, dito po sa may Kidapawan, Zamboanga, scattered rain showers and thunderstorms, sanhi po yan nung tinatawag nating hanging habagat. Kaya mga kapuso, ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, Yes, Rhea. yes, dito po sa Quezon City ay di masyadong maulan habang sa ibang syudad, nagsuspindi na nga po ng klase dahil sa masamang panahon. Paano po natin maipapaliwanag yon, Mang Tani? Unang-una, Rhea, yung kasing low pressure area nandun sa may silangang bahagi ng Luzon. Pero dito sa Metro Manila, kasama na yung ibang bahagi ng Luzon, magkakaroon ng mga pag-ulan. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, yung Metro Manila ay apektado nitong malakas na hanging habagat at yung indirect effect nitong low pressure area. Kaya sa ibang lugar, mapapansin natin medyo hindi masyadong kalat-kalat ang pag-ulan. Pero sa malaking bahagi ng Luzon ay nandun yung mga matitinding pag-ulan. Mang Tani, napapansin din po natin na kahit may namumuong sama ng panahon, maalinsangan po yung pakiramdam. Ano pong sanhi nito? Rhea, tingnan natin itong ating dito sa Metro Manila, kung mapapansin mo, katulad ngayong umagang ito, meron tayong actual temperature. Sa umaga, 25, 27 sa tanghali at 26 sa gabi. Pero meron din tayong init factor. Ito yung pakiramdam ng ating katawan doon sa actual na temperatura. At ito ay dahil sa epekto ng relative humidity. Sa ngayon kasi, dahil malakas yung hanging habagat, walang masyadong pagbabago doon sa init factor, katulad tanghali, 30, pero ngayong actual 27. Pero kung matatandaan nyo, noon lamang isang araw na hindi pa humalakas yung hanging habagat, umaga pa lamang 25 yung ating inaasang temperatura, pero yung init factor natin, 30 degrees Celsius kagad, mayroong pagkakaiba ng 5 degrees Celsius. So yung epekto ng relative humidity, mataas kasi yan, hindi kagad tayo pinapawisan, kaya hindi tayo nakakaranas ng magandang pakiramdam. Kaya kahit umaga pa lamang, mainit yung ating pakiramdam,